Sa social media, rampant na ngayon yung AI. Lalo na palapit ng eleksyon. How could you stop that? Yung paggamit ng AI para sirain, pupurihin ang isang tao o kandidato. And definitely, these are fake news. Para sa isang ordinaryong tao, parang totoo yung nakikita ng video. At dumadami na ito, so paano po mapatigil ito? Halos sumabog sa galit si Alice Guo nang pinakita sa kanya ng Quadcom ang isang Chinese spy na kasalukuyan nakakulong sa Taiwan at nilaglag siya di umano ng kapwa niya inchik at sinabi na isa din siyang Chinese spy ayon sa Al Jazeera News Network. Bilang depensa naman ni Alice Guo at ang kanyang mga abogado na ang pinakitang video di umano ng Chinese spy ay isang fake na video o gawa sa artificial intelligence application. Ni Alice Guo na totoong tao ang lumutang sa isang dokumentaryo sa Al Jazeera na nagsasabing Chinese spy ang dating alkalde. Baka raw AI lang ito. Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Ayon mismo sa legal counsel ni Guo na si Atty. Stephen David, duda rin si David kung totoong tao ba talaga itong si Ze Zhejiang. Sabi sa akin, yung tao na yan, di naman totoong tao, artificial creation, AI daw yan. Dapat ilabas nila, di ba? O, kung totoong tao yan, i-cross-exam mo yun, ilabas mo yan para matanong natin. Hindi natin basta pwedeng husgahan kung tama ba o mali ang sinasabi ni Alice Guo sa dahilan na ang paggamit ng deepfake video ay laganap na maging sa Estados Unidos at mayroon hindi magagandang record ang Al Jazeera pagdating sa mga news reporting. About my full-time employees and their ability to survive on $8 an hour in New York. Minsan talaga mapapaisip ka na lang kung ano ang kahantungan ng 2028 election dahil kabi-kabila ang naglalabasan ng mga peking video ng mga kandidato natin upang siraan ang mga katunggali sa darating na presidential election. At ito nga ay kanila nang inuumpisahan ng inilabas ni Maharlika at sinusugan naman ni Harry Roque ang di umano'y paggamit ni PBBM ng pinagbabawal na droga. Para sa isang ordinaryong tao, parang totoo yung nakikita ng video. At dumadami na ito, so paano po mapatigil ito? Your Honor, right now we have a coalition with major social media platforms. We have their back-end reporting system. We agreed on a watermarking and categorization system. Once they detect that it is an AI-generated or a edited video in general, or a video that was shown without the sufficient context. Pangalawa, Your Honor, we have a lot of information materials already telling the public how to detect this. No, you're not supposed to tell the public. You're supposed to delete those videos na para hindi na makarating sa public. Yun yung point ko. Kasi marami nang kumakalat ng mga fake news. I myself, biktima ko, ilang beses na ako lumapit sa inyo. Yung malabas na fake news doon o fake video or fake article about me. Not only about me, about Lance Gokongwei, Jessica Soa, at napakarami pang personality, mga investment scam. Paulit-ulit na lang ito for more than a year and I've been communicating with you guys and telling you na please do something about this. At maraming naniniwala at nag-invest doon because our names were used and you guys are not doing anything. Tell me, ano mga programa meron kayo para i-stop yung ganitong klaseng scam at modus? Your Honor, actually, of the reports submitted to us, which we forwarded to the social media networks, I just don't have the statistics. But there are a numerous number of URLs, but it's more than 500. You know what? You haven't done nothing for me as far as I'm concerned. Yung mga tao ko mismo ang tumawag sa Facebook. Tao ko mismo ang gumawa ng parang para ma-delete yun. Pero kayo wala kayong nagawa. Kayo may budget na para sa ganitong klaseng mga problema, wala kayong nagawa. Pero yung mga tao ko may nagawa. Kumbaga, kanya-kanya kami, yung mga nabibiktima ng fake news. Kami yung gumagawa ng paraan para mapadelete yun. Kayo wala, hanggang sat-sat lang kayo eh. Hanggang programa kayo and then ask budget and then come up with this program, etc. But you're not doing anything. You're not walking the talk. Your Honor, we apologize if there are some other items na hindi namin nagawa. We'll be more than happy to submit a report of all the URLs and of all the Facebook posts that have been either deleted or marked or categorized by the social media platforms. For You know, example, but you should get in touch with Facebook or YouTube, Yes. whatever social media We do that, platform Your is. Let them know about the problem. Yes, sir, we do that. Currently affecting many Filipinos, many people, especially yung mga personality na nasisira ng kanilang mga reputasyon. We do that, Your Honor. All right. Ang lahat ng ito ay nakikita na ni Senator Raffy Tulfo, kaya naman kanyang inalerto ang Department of Information and Communication Technology o ang DICT dahil sila ang ahensya ng gobyerno na naka-assign pagdating sa mga ganitong uri ng pagpapatupad
at investigasyon. Concern talaga ako dito sa paggamit ng AI para magpakalat ng fake news, yung mukha ng tao at pati pagbukas ng bibig, pagsalita, parang siya talaga, parang totoo talaga and all. And dumadami na eh. Do you have a program on how to stop that? Lalo na yung election. Ako, dami ko yung beses nakikita sa TikTok. as far as what we are doing at present, because the lack of regulation on AI here in the country. Pero sa kasamaang palad ay mukhang disappointed si Senator Raffy dahil sa hindi magandang record ng naturang ahensya. Dagdag pa ni Idol, ang DICT na dapat lumalaban o nagpoprotekta sa mga ahensya ng gobyerno sa online hacking ay walang magawa sa mga sunod-sunod na pangahak ng grupong Medusa Ransomware Group. Tapos mapaso ang deadline na binigay ng grupong Medusa Ransomware Group. Nilabas ng grupo mga datos na ninakaw umano nila mula sa PhilHealth. Kasama sa mga in-upload ay ang mga ID, bank card, resibo, memo at kontrata. Habang ang karamihan ng mambabatas ay nagkakagulo sa tila Chinese drama nobela sa Kongreso na walang pinatutunguhan, si Senator Raffy naman ay abala kung paano mareresolba ang napipintong malaking problema na maaaring maganap sa mga susunod na araw o taon. Sana po ay ating suportahan ang mga adhikain ni Senator Raffy Tulfo para sa bayan at huwag basta-basta maniwala sa fake news. Melea po.